The Mysterious Intern. Kabanata 79. Brian Ye, ano ba talaga ang nangyari sa pagitan ninyo ni Christian Gao? Nang makita niyang umalis si Christian Gao at ang kasama nito na may mabibigat na mukha, bahagyang nag-alala ang tingin ni Dr. Allison Zhao. Matapos mag-alinlangan sandali, nagtanong pa rin siya kay Brian. Hindi man nakikita, ramdam na ramdam ng sino man ang matinding tensyon sa pagitan ni na Brian at Christian kanina. Kaya naman hindi maikikaila na naramdaman din ito agad ni Dr. Allison. Ilang beses na niyang pinapahamak ang buhay ko. Tumahimik muna sandali si Brian bago nagsalita ng tapat kay Dr. Allison. Ngunit upang hindi ito labis na mag-alala at magkaroon ng labis na pagkakasala, hindi niya ibinunyag ang buong katotohanan, hindi niya sinabi na ilang beses na talagang ipinag-utos ni Christian na ipapatay siya. Bakit naman niya? Nais sana itong itanong ni Dr. Allison, ngunit naputol ang kanyang sasabihin ng mapagtanto niyang hindi na kailangan pang itanong iyon. Hindi maiwasang makaramdam ng matinding pagkakasala sa kanyang mukha. Brian, patawad. Ako ang dahilan kung bakit ka napapahamak. Hindi magkakilala sina Brian at Christian noon, at magkaiba rin ang kanilang mundong ginagalawan. Walang dahilan upang magkaroon sila ng alitan, at hindi gagawa ng ganoon si Christian ng walang sapat na motibo. Malamang ay dahil sa kanya ito. Alam din niyang sa paningin ni Christian, itinuturing na siya nito bilang kanyang kasintahan at hindi niya hahayaang may ibang lalaking lumapit sa kanya. Noong una pa man, sinumang lalaking lumapit sa kanya ay palaging itinataboy ni Christian sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Nitong mga nakaraang araw, lalo nang lumapit ang loob niya kay Brian at nalaman na rin ito ng iba. Kaya naman hindi na nakapagtataka na kumilos na laban sa kanya si Christian. Habang nakakaramdam ng matinding pagsisisi kay Brian, hindi rin maiwasang makaramdam ng galit si Dr. Allison kay Christian. Noong una, hindi niya pinapansin ang mga lalaking parang langaw na sumusunod sa kanya, at hinahayaan na lamang niya si Christian upang mapanatili ang kanyang kapayapaan. Ngunit ngayon, kaibigan na niya si Brian. Hindi niya matatanggap na gagamit si Christian ng maruruming paraan upang saktan ito ng palihim. Ano ba ang tingin ni Christian sa kanya? Ang sarili ba niyang magiging kasintahan ni Dr. Allison Zhao? Sobrang labis naman iyon. Sa isip-isip niya, siguradong sasabihan din siya ni Altheo Long upang itama ang kanyang maling gawain. Mahigpit na nakuyam ang kanyang maliliit na palad at nagpasya sa kanyang sarili na hindi niya ito hahayaang mangyari muli. Dr. Allison, huwag ninyong sabihin iyan. Walang kinalaman ang bagay na ito sa inyo. Ito ay dahil lamang sa makitid ang isip, mapagmataas, at puno ng kay-abangan si Christian Gao. Ngumiti si Brian. Hindi lamang ito pampalubag loob. Ito ang tunay niyang paniniwala. Mula pa sa simula, alam niyang hindi ito kasalanan ni Dr. Allison. Wala itong alam sa mga ginagawa ni Christian, at hindi niya ito maaaring isisi rito. Kung hindi niya naiintindihan ang simpleng katotohanan iyon, hindi siya karapat-dapat na maging kaibigan nito. At tiyak siyang kapag nalaman ni Dr. Allison ang katotohanan, haharapin nito si Christian upang ipagtanggol siya at paalalahanan ang huli. Brian, noong nakaraan ay sinabi mo sa akin na huwag akong masyadong makisalamuha kay Christian. Dahil ba sa mga ganitong bagay iyon? Biglang naalala ni Dr. Allison noong kumain sila sa Bayan Villa at tila pinapayuhan siya ni Brian na lumayo kay Christian. Iyan ang isa sa mga dahilan. Ngumiti si Brian. Bagamat hindi lamang iyon ang dahilan, sapat na iyon upang ipakita kung anong klaseng tao si Christian, kung gaano ito kawalang hiyaan at malupit sa likod ng kanyang magarang anyo. Malinaw na hindi siya ang tamang lalaki para sa kanya. Brian, patawad talaga. Hindi ko inakalang gagawin iyon ni Christian ng palihim. Ngunit huwag kang mag-alala, hindi na ito mauulit pa. Siguradong sasabihan ko siya ng maayos. Nang makita ang maamo at mapagpatawad ng ngiti ni Brian, at maalala kung paano nito itinago ang tunay na nararamdaman noong magkausap sila, lalo siyang naantig ang damdamin. Kahit na siya ay pinaghihiganti ni Christian, iniisip pa rin siya nito upang hindi siya magkaroon ng labis na pagkakasala. Hindi nito basta-basta binatikos si Christian, at hindi gumamit ng masasakit na salita laban dito. Kung ikukumpara kay Brian, ibang-iba ang pananaw at pag-uugali ni Christian. Bukod sa paghanga at paggalang, lalo pang nadama ni Dr. Allison ang matinding pagsisisi, at lalo rin siyang naiinis sa ugali ni Christian. Dr. Allison, sa totoo lang. Brian, huwag na nating pag-usapan pa. Dahil tila ako ang naging simula ng lahat ng ito, hindi ko ito hahayaang magpatuloy ng walang ginagawa. Nais sana sanang sabihin ni Brian na kaya niyang harapin at ayusin ang sitwasyon ng mag-isa at hindi na kailangang mag-abala pa si Dr. Allison, ngunit naunahan na siya nito sa pagsasalita. Nang makita ang matibay na paninindigan sa mukha ni Dr. Allison, napag-isip-isip muna si Brian bago napagdesisyonang tumahimik na lamang.
Dahil desidido na ito, hayaan na lamang niyang kausapin si Christian. Bagamat alam niyang malaki ang posibilidad na walang magiging epekto ang gagawin nito, makatutulong pa rin ito upang mawala ang bigat sa kalooban ni Dr. Allison. Sige, umakyat na rin tayo. Maaga pa naman. Ngumiti si Brian. Sige. Tumango si Dr. Allison, hinawakan ang kamay ni Brian, at sabay silang naglakad patungo sa hagdanan ng Yanjing Hotel. Ginoong Gao, sino ang binatang iyon kanina? Sa loob ng elevator, tumingin si Master Lysander kay Christian Gao na nasa tabi niya at nagtanong ng may pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Isa lamang iyong doktor na nag-aakalang magaling siya sa gamutan at may kakayahan, kaya sa tingin niya ay higit siya sa iba. Wala siyang alam sa tunay na katotohanan ng buhay. Mapangasar na tumawa si Christian. Isang doktor lamang. Nagtanong ng may pagdududa si Master Lay. Hindi ba't siya ang sinasabing mahiwagang tagapagmana ng angkan ng mga long? Tagapagmana. Mapanguyam na kumarba ang labi ni Christian. Ang batang iyon ba? Nakakatawa. Kung siya nga ang tagapagmana, magkakaroon pa ba ako ng lakas ng loob na magsalita ng ganoon sa harap niya kanina? Tama naman iyon. Kung siya nga ang tinutukoy na tagapagmana ng angkan ng mga long, mangangahas pa kaya ang sinumang makapangyarihan sa lungsod na maging mapanghamon sa harap niya. Napaisip sandali si Master Lay, at biglang napagtanto ang loika nito. Sa sobrang pag-iisip sa lakas ng binata, hindi niya napansin ang ganitong halatang katotohanan, kaya napangiti na lamang siya sa kanyang sarili. Ngunit agad ding napalitan ng pagkalito ang kanyang mukha. Kung hindi nga ito ang tagapagmana ng angkan ng mga long, sino kaya ang binatang iyon na may ganitong katangian sa lungsod ng Yanjing? Batay sa presensyang ipinakita ni Brian kanina, kahit na dahil sa kanyang murang edad ay hindi pa niya naaabot ang pinakamataas na antas ng kasanayan, tila nakapaglinang na ito ng malalim na enerhiya at may kakayahang magpakita ng kanyang tunay na lakas. Master Lay, ang batang iyan ay isa lamang simpleng doktor na walang anumang impluwensya at nangangarap ng bagay na hindi niya kayang abutin. Nang mapansin ni Christian Gao na tila naguguluhan pa rin ang mukha ni Master Lysander, ipinaliwanag niya ng maikli ang kalagayan ni Brian Ye. Kasabay nito, binanggit din niya ang katayuan ni Dr. Allison Zhao at ang matagal ng pagtingin niya rito. Dahil sa pagkakataong ito ay nagkita na sila ng harapan, wala na siyang dahilan upang magtago pa. Siyempre, hindi niya ibinunyag ang buong katotohanan. Sa kanyang pagkukwento, inilarawan niya ang kanyang sarili bilang isang tapat na lalaking taos pusong nagmamahal kay Dr. Allison, samantalang ipinahiwatig niyang dahil sa impluwensya ni Brian ay naging hindi mapagpasalamat ang dalaga, itinakwil ang kanyang pagtingin, at lihim na nakipaglapit sa binata. Hindi rin niya ibinunyag ng buo ang tunay na galing ni Brian. Ang tanging sinabi lamang niya ay bihasa ito sa pakikipaglaban. Binanggit din niyang nagpadala na siya ng ilang tao upang harapin si Brian noon, ngunit ang mga ito ay nagwakas na nasugatan at napinsala. Kaya naman, Master Lay, kung magkakaroon ka ng pagkakataong makaharap ang batang iyan, hinihiling ko na bigyan mo siya ng sapat na leksyon. Matapos ay lahad ang mga paratang laban kina Brian at Dr. Allison, nakiusap si Christian kay Master Lay na may halong sinseridad sa kanyang pananalita. Huwag kang mag-alala, Ginoong Gao. Dahil ang batang iyan ay walang pakundangan at nang-ahas na lumapit sa babaeng gusto mo, sa susunod na pagkikita namin ay ako na ang baalang magtama sa kanyang pag-uugali para sa iyo. Tumango si Master Lay. Matagal na siyang nakikibagay sa iba't ibang uri ng tao, kaya madali niyang nahinuha na maaaring may kinikilingan ang mga sinabi ni Christian. Bukod pa rito, base sa malamig at walang pakialam na pagtrato ni Dr. Allison kay Christian kanina, malinaw sa kanya na hindi kasing lalim ng sinasabi ng huli ang kanilang ugnayan, malamang ay sarili lamang nitong pagtingin ang mayroon. Ngunit para sa kanya, hindi mahalaga ang mga detalyeng iyon. Hindi siya interesado sa mga usapang pag-ibig ng mga kabataan. Dahil napagtanto niyang hindi naman tagapagmana ng angkan ng mga long si Brian at walang matibay na kakampi sa lipunan, walang masama kung tutulungan niya si Christian na bigyan ng aral ang binata. Napakabuti naman. Maraming salamat ng maaga, Master Lay. Nang marinig ang pagsang-ayon ni Master Lay, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Christian. Sa sandaling pumayag si Master Lay, magiging madali na ang lahat. Kung tungkol naman sa sinabi nitong, kapag nagkaroon ng pagkakataon. Si Christian ay may sapat na kakayahan upang lumikha ng pagkakataong iyon. Batang may apelyidong Ye, hindi na magtatagal ang iyong pagmamalaki. Bahagyang kumislap ang matinding galit sa mga mata ni Christian at napabuntong hininga ng may paghamak sa kanyang isipan. Ngunit, Ginoong Gao, kung wala ako sa iyong tabi, ipinapayo ko na huwag mo munang makipagtuos ng harapan sa binatang iyan. Matapos mag-alinlangan sandali, nagpayo pa rin si Master Lay. Hindi siya katulad ng ibang nag-aaral lamang ng pakikipaglaban sa loob ng ilang taon.
Siya ay isang tunay na dalubhasa. Kung haharapin mo siya ng mag-isa, malaki ang panganib na maaaring mangyari sa iyo. Kung gayon, Master Lei, sa tingin mo ba ay kasing lakas mo siya? Sa kaibuturan ng kanyang isipan, alam na alam ni Christian kung gaano kalalim ang galing ni Brian. Matapos ang ilang beses na pagtatangka at pagkabigo, nag-iwan na ito ng matinding takot sa kanyang puso. Kung hindi dahil doon, hindi sana siya gagastos ng malaking halaga upang agad na ipatawag si Master Lei. Ngunit sa kabila nito, nagkunwari pa rin siyang nagulat sa narinig. Talaga bang napakalakas ng batang iyan? Kaya ba itong pagtumbasan ni Master Lei? Sa totoo lang, bahagyang nagtaka rin si Christian. Hahaha, batay lamang sa presensyang ipinakita niya kanina, masasabi kong mayroon siyang matibay na lakas ng loob. Ngunit kung gaano kalaki ang kanyang tunay na kakayahan, malalaman lamang iyan kapag nagharap na kayo. Bukod dito, marami pang ibang salik ang nakaaapekto sa resulta ng labanan, hindi lamang ang lakas ang mahalaga. Akala ni Master Lei ay natakot na si Christian sa kanyang sinabi, kaya agad siyang tumawa upang bigyan ito ng kapanatagan. Habang nagsasalita, makikita ang matinding kumpiyansa sa kanyang mukha. Tungkol sa kanyang sariling kakayahan, walang pag-aalinlangan si Master Lei. Ang kanyang lakas ay hindi lamang nagmumula sa matagal na pagsasanay, kundi hinubog din ng maraming karanasan sa tunay na pakikipaglaban. Kahit na makaharap niya ang isang taong bahagyang mas malakas kaysa sa kanya, naniniwala pa rin siyang magwawagi siya. Tama nga iyan. Pagdating naman sa karanasan sa pakikipaglaban, iilan lamang sa buong mundo ang makakapantay sa iyo, Master Lei. Agad na nagbigay ng papuri si Christian. Hahaha, huwag naman nating sabihin iyan. Gaya ng kasabihan, may bundok pa sa ibabaw ng bundok, at may mas magaling pa sa bawat tao. Hindi natin alam kung gaano karami ang mga tunay na magagaling saan man sa mundo, kaya hindi ako makapagmamalaki. Bagamat mapagkumbaba ang kanyang mga salita, kitang-kita naman sa kanyang mga mata ang pagmamalaki sa kanyang sariling kakayahan. Sobrang mapagkumbaba mo naman, Master Lei. Hahaha. Bahagyang ngumiti si Master Lei at hindi na pinatagal ang papuri. Binalikan niya ang kanilang pinag-uusapan kanina at naging seryoso ang kanyang mukha. Ginoong Gao, bagamat hindi ko masyadong itinuturing na banta ang batang iyan, kumpara sa karaniwang tao, siya ay tunay na dalubhasa. Kahit pa dumami ang mga karaniwang tao, hindi nila siya matatalo. Kaya naman, kung sakaling magkita kayo ng mag-isa, mag-ingat ka. Maraming salamat sa paalala, Master Lei. Huwag kang mag-alala, tiyak kong magiging maingat ako. Agad na nagpasalamat si Christian. Nang makitang nakinig naman si Christian sa kanyang payo, kumalma na rin ang isipan ni Master Lei. Bagamat hindi sila malapit sa isa't isa, siya pa rin ang tinanggap na tulong ng huli. Kung sakaling magpadalos-dalos si Christian sa paghihiganti ng hindi alam ang tunay na lakas ni Brian at mapahamak pa ito, hindi maganda ang magiging epekto nito sa kanyang sariling pangalan at reputasyon. Ginoong Gao, paano naman napadpad ang batang iyan at si Dr. Allison sa Yanjing Hotel? Biglang naalala ni Master Lei ang isang bagay. Tama nga, bakit naroon ang dalawang iyon sa Yanjing Hotel? Nanlaki ang mga mata ni Christian sa pagtataka. Mula nang makita niya ang dalawa, labis siyang nabigla at hindi na makapag-isip ng maayos. Kung hindi pa nagtanong si Master Lei, halos makalimutan na niya ang tanong na iyon. Ito ay ang Yanjing Hotel, hindi lamang basta karaniwang kainan. Kahit na anak ng mayamang angkan ng mga Zhao si Dr. Allison, hindi madaling makapagpa-reserba rito ng mag-isa. Bukod pa rito, kung magkikita lamang sila bilang magkaibigan o magkasintahan, hindi naman kailangang pumunta sa ganitong lugar, hindi ito angkop para sa simpleng pakikipagkwentuhan. Habang pinag-iisipan ito, lalong sumama ang mukha ni Christian. Huwag mo namang masyadong isipin, Ginoong Gao. Malamang ay naririto rin sila para sa isang piging. Hindi ba't nabanggit mo kanina na ang dalaga ay anak ng isang kilalang tao na may apelyidong Zhao? Baka nagdaos lamang ng salo-salo ang ama nito rito upang magpatanghal sa mga panauhin, at isinama lamang ng dalaga ang binatang iyan. Nang mapansin ni Master Lysander na tila malalim ang iniisip ni Christian Gao at muling sumama ang anyo ng mukha nito na kanina pa niya pinilit na pakalmayan, agad siyang nagsalita upang putulin ang kanyang pag-iisip at magbigay ng simpleng paliwanag. Dumalo sa isang piging. Nagdaos ng salo-salo ang pamilyang Zhao upang magpatanghal sa mga panauhin, at isinama ni Dr. Allison Zhao si Brian Ye. Iyon ang nais sana ni Master Lei na maging dahilan upang gumaan ang pakiramdam ni Christian, ngunit sa kabaligtaran, lalo pang sumama ang mukha ng huli matapos marinig ang kanyang sinabi. Ang ama ni Dr. Allison ang nagdaos ng salo-salo, at isinama pa nito si Brian Ye, ano ang ibig sabihin nito? Malinaw na malinaw. Kahit sinong may kaunting bait ay madaling makabuo ng hinuha.
Nang isipin ni Christian na maaaring ipinakilala na ni Dr. Allison si Brian sa kanyang ama, at pati na rin sa ibang mga kamag-anak at kilala, mahigpit na nakuyam ang kanyang mga palad at biglang namula ang kanyang mga mata sa matinding galit. Sa loob ng maraming taon, walang pagod siyang nagsikap at itinuring na parang hiya si Dr. Allison. Para saan ba iyon? Hindi ba't upang mapalapit ang loob nito sa kanya, at umaasang balang araw ay ipakikilala rin siya nito sa kanyang ama at sa iba pa nilang mga kamag-anak upang kilalanin siya bilang kasintahan nito. Ngunit matapos ang lahat ng kanyang pagsisikap sa loob ng mahabang panahon, hindi iyon nangyari. Sa halip, ang ibang lalaki pa ang isinama at ipinakilala. Paano niya ito matatanggap? Pakiramdam ni Christian ay may tumusok na matalim na bagay sa kanyang puso. Huwag mo namang masyadong bigyang halaga ang aking sinabi, hula lamang iyon. Napagtanto rin ni Master Lay na tila nagkamali siya nang nasabi. Sa halip na mapakalma si Christian, lalo pa itong nagalit at tila nawawala ng kontrol sa sarili. Hindi sumagot si Christian. Nanatili lamang siyang nakakuyom ang mga kamao at namumula ang mga mata. Hindi niya gaanong narinig ang sinabi ni Master Lay. Sa kasalukuyan, tila umuugong ang kanyang isipan at wala siyang ibang maintindihan. Hindi niya matanggap ang kanyang inakala. Hindi niya matanggap na ipinakilala na ni Dr. Allison si Brian sa kanyang mga magulang at kamag-anak. Nang kumain sila ni na Dr. Allison sa Bayan Villa, nagalit siya ng matindi. Ngunit nagawa pa rin niyang pigilan ang kanyang sarili. Nang makita niyang sinundo ni Brian si Dr. Allison matapos ang trabaho. Nagalit din siya, ngunit nakapagpigil pa rin ng bahagya. Kahit na makita niyang magkahawak ang kamay ni na Dr. Allison at Brian sa kanyang harapan. Halos mawala siya sa sarili, ngunit sa huli ay nagawa pa rin niyang kumalma. Ngunit sa pagkakataong ito, tunay na nagwala ang kanyang damdamin at tuluyan nang nawala ng kontrol. Kahit na kumain ng magkasama o magkahawak kamay sa harap niya sina Dr. Allison at Brian, may pag-asa pa siyang mabawi ang lahat. Ngunit kung ipakikilala na nito si Brian sa kanyang mga magulang, ibig sabihin ay tuluyan nang nabigo ang kanyang pagsuyo kay Dr. Allison. Ibig sabihin ay magiging katatawanan na siya sa kanilang lipunan. Malaki ang naging epekto ng katotohanan ito sa kanyang pagkatao, lalo na't kilala siya sa pagiging mayabang at mapagmataas. Sampang-sumpa ko kayong dalawa. Hindi ko kayo palalampasan. Puno ng matinding galit ang isipan ni Christian, at ang tanging tumatakbo sa kanyang isipan ay kung paano makaganti kina Brian at Dr. Allison. Ginoong Gao, hindi pa natin tiyak ang tunay na dahilan kung bakit naririto ang dalawang iyan. Huwag na muna nating bigyan ng malalim na kahulugan. Kahit na ipinakikilala na nga nila ang isa't isa, hindi pa rin tuluyang nawawala ng pag-asa. Gaya ng iyong sinabi, walang matibay na kakampi sa lipunan ang binatang iyan. Sa tingin mo ba ay papayag ang ama ni Dr. Allison na maging magkasintahan ng anak niya at isang simpleng doktor? Malamang ay hindi ito magwawagi. Kahit na sa pinakamasamang haka-haka ay maging matagumpay man sila, makakabalik pa rin tayo upang ayusin ang lahat at harapin ang binatang iyan. Ngunit sa ngayon, mayroon pa tayong mahalagang gagawin at malapit na ring sumapit ang itinakdang oras. Nang makitang lalong sama-sama ang mukha ni Christian, agad si Master Lay na nagsalita upang ibaling ang atensyon nito sa ibang bagay. Kahit hindi niya lubusang alam ang tumatakbo sa isipan ni Christian, madali pa rin niyang nahinuha ang dahilan ng pagkawala nito sa sarili base sa kanyang karanasan sa buhay. Nang marinig ang mga sinabi ni Master Lay, tila napahinto sandali si Christian. Ang matinding init ng kanyang galit ay biglang napalitan ng lamig at unti-unting kumalma ang kanyang isipan. Unti-unting naglaho ang pamumula ng kanyang mukha. Tama nga si Master Lay. Kahit na naririto sila upang makipagkita sa mga magulang, hindi pa ibig sabihin ay magtatagumpay na sila. Hinding-hindi papayag ang ama ni Dr. Allison na makasama ang anak niya ang isang simpleng doktor. At higit sa lahat, ang pinakamahalaga sa ngayon ay ang sulusulong ito. Hindi ito simpleng kainan lamang. Sa katunayan, walang simpleng kainan sa loob ng Yanjing Hotel. Hindi ito maaaring ipagdiwang ng sinumang karaniwang tao. Kahit si Christian mismo ay hindi basta-basta makapagpapareserbo rito, at iilan lamang ang pagkakataong nakakakain siya rito. Ang sulusulong ito ay napakahalaga para sa kanya. Ang pinuno ng kanilang angkan, at ang kanyang tiyuhin na si Crispin Gao, ay naghanda ng pagkakataong ito upang makilala si Sherman Lee, ang pangalawang anak ng makapangyarihang pamilyang Lee mula sa Hong Kong. Layunin ng kanyang tiyuhin na ipakilala siya bilang magiging tagapagmana ng kanilang kayamanan at impluwensya, sa pag-asang makabuo ng magandang ugnayan sa pamilyang Lee. Kaya naman, para kay Christian, ang sulusulong ito ay hindi lamang isang pagkakataon, kundi isang pagsubok din. Hindi madaling makasama sa hapagkainan ng isang tulad ni Sherman Lee. Kahit ang kanyang tiyuhin ay hindi laging makapagbibigay ng ganitong pagkakataon.
Kaya naman, kailangan niyang pagbutihin ang kanyang sarili at samantalahin ito ng husto. Kapag nagtagumpay siya at nakabuo ng magandang samahan kay Sherman Lee at sa pamilyang Lee, asenso palalo ang kanilang kumpanya sa ilalim ng kanyang pamumuno at mas lalo pang lalawak ang kanilang impluwensya. At para sa kanyang sarili, magkakaroon siya ng mas malawak na pagkakataon at kapangyarihan. Dahil sa pag-alala sa kahalagahan ng okusyong ito, tuluyan ng kumalma si Christian. Maraming salamat sa paalala, Master Lei. Tama ka, mas mahalaga ang ating mga gawain. Ang ibang bagay ay pag-uusapan na lamang natin sa ibang pagkakataon. Bahagyang yumuko si Christian bilang paggalang. Huwag kang mag-atubili, Ginoong Gao. Nang makitang nakabawi na sa katinoan si Christian, nakahinga na rin ng maluwag si Master Lei. Tara na. Muling naglakad si Christian patungo sa silid na ibinigay ng kanyang tiyuhin. Unahin muna natin ang sulusulong ito, magpakita ng maayos, at samantalahin ang pagkakataong ito. Hindi maaaring masira ang lahat dahil lamang sa dalawang iyan. Tungkol naman sa kanila, kapag may natirang oras na, hahanapin ko ang paraan upang mapagbayaran ninyo ang inyong ginawa. Habang naglalakad, huminga ng malalim si Christian at ipinangako sa kanyang sarili. Nang makarating sina Brian Ye at Dr. Allison Zhao sa silid na tinatawag na Dakilang Pader na inilaan ni Ginoong Wei, naroon na at naghihintay na si Ginoong Wei, si Martin Wei, at ang iba pang miyembro ng pamilyang Wei. Pagpasok ng dalawa, sabay-sabay na tumayo ang lahat ng naroon, pati na rin ang matandang Ginoong Wei. Dr. Brian, halika po, umupo po kayo rito. Matapos silang batiin at ipasok, agad na inakay ni Martin Wei si Brian patungo sa pangunahing pwesto sa tabi ng matandang Ginoong Wei. Huwag po kayong ganyan, Ginoong Wei. Masyado po kayong magalang. Hindi pa rin sanay si Brian sa ganitong uri ng pagtanggap, kaya bahagya siyang nahiya at nakaramdam ng kaunting hiya. Dr. Brian, hindi naman sa sobrang paggalang namin, kundi kayo ang tila labis na nagkukumahog. Nang makitang nakaupo na si Brian, umupo rin ang matandang Ginoong Wei at nagbiro habang tumatawa. Tama nga po. Hindi naman sa sobrang paggalang namin, kundi kayo talaga ang tila umiiwas sa amin. Sangayon din sina Jason Wei, Martin Wei, at ang iba pa habang nakangiti. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Nagtatakang tanong ni Brian. Ilang beses na namin kayong inanyayahan, ngunit tila laging may dahilan upang hindi makadalo. Hindi ba't iyon ang tinatawag na pag-iwas? Sagot ni Martin Wei na may ngiti. Naiintindihan ko na. Pasensya na po, talagang abala lamang po ako nitong mga nakaraang araw. Napagtanto ni Brian ang ibig nilang sabihin, kaya bahagyang namula ang kanyang mukha at humingi ng paumanhin. Bilang kaparusahan, iinom ako ng 3 baso mamaya. Hahaha, nagbibiro lamang kami, Dr. Brian. Alam namin na nag-aaral kayo sa Universidad ng Tradisyonal na Gamot at talagang abala sa inyong pag-aaral. Tumawa si Martin Wei. Kahit na hindi ipinagsabi ni Brian sa publiko ang kanyang kinaroroonan at walang nakakaalam dito, maging ang mga mamamahayag, napakadali lamang para sa makapangyarihang pamilyang Wei na alamin ang katotohanan. Universidad ng Tradisyonal na Gamot. Anong ibig sabihin yan? Nagulat si Dr. Allison at tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang Universidad ng Tradisyonal na Gamot. Hindi ninyo po ba alam na nagpatuloy sa pag-aaral doon si Dr. Brian? Nagtatakang tanong ni Martin Wei kay Dr. Allison. Dr. Allison, nag-aaral po ako sa nasabing universidad upang makamit ang antas ng master. Paliwanag ni Brian ng may halong pagkabalisa at pagkukulang sa kanyang mukha. Dahil sa takot na baka tumutol si Dr. Allison, hindi niya ito nabanggit kahit na magkaibigan at nagtitiwalaan sila ng lubusan. Nagpatuloy ka ng pag-aaral sa Universidad ng Tradisyonal na Gamot. Nanlaki ang mga mata ni Dr. Allison at tinitigan si Brian ng may di paniniwala. Alam lamang niyang nagpasya si Brian na mag-aral, ngunit hindi niya alam kung saan. Marami na siyang inakala, maging ang pag-aakalang baka hindi naman talaga ito mag-aaral, kundi gumawa lamang ng dahilan upang pansamantalang umalis sa ospital ng Beijao at sa paningin ng publiko. Ngunit hindi niya inakalang doon pa ito mag-aaral. Kaya naman siguro matagal nang walang balita ang mga mamamahayag tungkol sa kanya. Sino ang mag-aakala na ang isang kilalang dalubhasa sa operasyon ay mag-aaral pa ng tradisyonal na gamot? Oo. Alam mo naman, nagkaroon ako ng interes sa ganitong larangan kaya nais kong pag-aralan ito ng mas malalim. Paliwanag ni Brian na tila nagkukulang. Dr. Allison, pasensya na. Napagdesisyonan ko ito ng biglaan at hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong ipaalam sa iyo. Natatakot ka bang tumutol ako? Putol ni Dr. Allison sa kanyang paliwanag. Natigilan si Brian at lalong nahiya. Ito ang tunay na dahilan kung bakit hindi niya nabanggit.
Ang pagkagulat ay kathang-isip lamang upang hindi magalit ang iba, ngunit hindi niya inakalang matutuklasan ito agad ni Dr. Allison. Brian, hindi ka magaling magsinungaling, kaya huwag ka nang magpilit pa. Mahinahon ngunit matatag na sabi ni Dr. Allison habang nakatingin sa kanya. Ah, pasensya na talaga. Lalong nahiya si Brian at hindi na alam ang sasabihin, kaya muling humingi ng paumanhin. Ah, heto na ang mga pagkain. Kumain na muna tayo, sige na. Agad na pumasok si Martin Wei upang basagin ang katahimikan. Hindi niya inakalang ang kanyang sinabi ay magdudulot ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Brian at Dr. Allison. Bahagya rin siyang nahiya sa kanyang sarili. Tinitigan din siya ng masama ng matandang Ginoong Wei at ng iba pa. Sa kabutihang palad, sa sandaling iyon ay bumukas ang pinto at pumasok ang mga tagapaglingkod na may dalang mga pagkain at inumin. Agad na sinamantala ni Martin Wei ang pagkakataong ito upang ibahin ang usapan. Tama, kumain na muna tayo. Sangayon din ang matandang Ginoong Wei at ang iba pa. Ngunit hindi pinansin ni Dr. Allison ang kanilang sinabi. Muling ibinaling niya ang kanyang tingin kay Brian at nagsalita ng may pagtitiyaga. Brian, alam kong kahanga-hanga ang tradisyonal na gamot, at alam kong napakatalino mo at may kakayahan. Ngunit hindi mo ba naisip na baka makasagabal ito sa iyong kasalukuyang larangan? Kilala ka na at may mataas na antas na sa pag-oopere sa utak. Kung magpapatuloy ka lamang, mas marami pang mararating at mas lalo kang uunlad. Dr. Allison, huwag na muna nating pag-usapan ang paksang ito. Ngumiti ng bahagya si Brian. Hindi niya inakalang ipagpapatuloy pa rin ito ni Dr. Allison kahit na sinubukan na ng iba na ibahin ang usapan. Nakaramdam siya ng kaunting pagsisisi dahil hindi niya ito na ipaalam ng maaga, ngunit sa kabilang banda, hindi rin niya ito maipipilit na maintindihan agad. Tama nga ang tanong ni Dr. Allison. Napakalayo na nang narating mo sa larangan ng pag-oopere sa utak. Bakit bigla mong naisip ang mag-aral ng tradisyonal na gamot? Dahil hindi tumitigil si Dr. Allison, napilitan na ring itanong ng matandang Ginoong Wei ang bagay na matagal na rin nilang pinagtataka. Nang malaman nilang mag-aaral nga si Brian sa nasabing universidad, labis silang nagulat at hindi makapaniwala. Sinuri pa nila kung hindi lamang ito pagkakamali o kung may ibang taong kapareho lamang ng pangalan. Kahit hindi nila lubusang alam ang tunay na lawak ng galing ni Brian sa operasyon, nakita nila mismo kung paano nito pinagaling ang asawa ng matandang Ginoong Wei, isang pasyenteng hindi na magagamot ng kahit sinong dalubhasa sa Yanjing, pati na rin ni Professor Walton mula sa ibang bansa. Tiyak na sa pagpapatuloy ni Brian sa larangang ito, tiyak na magiging matagumpay palalo. Ngunit bakit iiwanan ang magandang kinabukasan upang mag-aral pa ng ibang uri ng gamot? Paano ba naman hindi sila magtaka at maguluhan? Ginoong Wei, Dr. Allison, yamang nagtanong na rin kayong lahat, magsasalita na ako ng tapat. Nang makitang nagtanong na rin ang matandang Ginoong Wei, at nakatingin ng may pagtataka sina Martin Wei at ang iba pa, habang si Dr. Allison ay nakatitig pa rin sa kanya ng may matibay na paninindigan, nagpakuyom ang mga labi ni Brian at nagpa siyang samantalahin ang pagkakataong ito upang maipaliwanag ng maayos ang kanyang dahilan. Sa katunayan, kung hindi ito maipapaliwanag ng malinaw, magkakaroon pa rin ito ng suliranin sa hinaharap. Kahit na mapagtagumpayan ito pansamantala, hindi ito mananatili habang buhay. Maliban na lamang kung magpasya si Brian na huwag na makipag-ugnayan kay Dr. Allison o itigil ang kanilang pagkakaibigan. Kung hindi, dahil sa katigasan ng ulo ni Dr. Allison, tiyak na ipipilit pa rin nito ang kanyang pananaw at hihikayatin siyang talikuran ang pag-aaral ng tradisyonal na gamot, maaari pang ang subukang hadlangan ang kanyang pag-aaral. Nag-aaral ako ng tradisyonal na gamot upang malampasan ang aking sariling kakayahan. Seryosong tumingin si Brian sa lahat at sa unang pagkakataon ay ibinahagi ang kanyang tunay na dahilan. Malampasan ang sarili. Hindi lamang ang matandang Ginoong Wei at ang iba ang nagtaka, maging si Dr. Allison ay hindi agad naunawaan ang ibig sabihin ng kanyang sinabi. Gaya ng inyong nakikita, ako ay nagsanay bilang doktor ng makabagong gamot. Mula pa noong bata ako ay pinag-aralan ko na ito, at halos lahat ng aking lakas at panahon ay inilaan ko rito. Masasabi kong sa paglipas ng panahon ay nakamit ko na rin ang ilang tagumpay at nahasa ang aking kasanayan. Nagpatuloy si Brian sa pagpapaliwanag, ngunit 2 taon na ang nakararaan, napansin kong tila umabot na ako sa hangganan ng aking kakayahan. Ano man ang aking pagsisikap, tila hindi na ito lumalago pa. Karaniwan lamang iyan sa sinumang nag-aaral. Lahat ay nakararanas ng ganoong yugto. Napakabata mo pa, at kung magpapatuloy ka lamang sa iyong pag-aaral, tiyak na malalampasan mo rin iyan at makararating sa mas mataas na antas. Sagot ni Dr. Allison habang nakakunot ang noo.
Ganoon din ang aking naisip noong una, ngunit noong nakaraang taon, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakilala ko ang tradisyonal na gamot. Sa simpleng pakikipagkilala ko rito, natuklasan kong ito ay isang malalim at napakayaman na kaalaman, na nagbigay sa akin ng malaking kaisipan sa maraming aspeto. Sinulyapan ni Brian si Dr. Allison at nagpatuloy, kaya naman, napagpasyahan kong pag-aralan ito ng lubusan. Ibig mong sabihin, mag-aaral ka ng tradisyonal na gamot upang malampasan ang iyong kasalukuyang hangganan at lalo pang maasa ang iyong kakayahan. Tila naintindihan na ni Martin Way ang ibig sabihin ni Brian. Tama. Tumango ng mariin si Brian. Dahil sa iba't ibang dahilan, sa nakalipas na mga taon ay humina ang pagpapahalaga rito, at itinuturing pa ng maraming doktor ng makabagong gamot na ito ay hindi tunay na agham. Ngunit sa katotohanan, ang tradisyonal na gamot ay isang napakalawak at mahalagang kaalaman. Napanatili ito sa China sa loob ng libu-libong taon, at naging sandigan ng kalusugan ng mga henerasyon. Mayroon itong matibay na batayan. Habang binabanggit ang tradisyonal na gamot, naging seryoso ang mukha ni Brian at makikita sa kanyang mga mata ang time na paggalang. Habang tumatagal ang kanyang pag-aaral at lumalalim ang kanyang pagkaunawa, lalo niyang napagtanto kung gaano kayaman at kalalim ang kaalamang ito, at kung gaano kadakila ang mga sinaunang dalubhasang nagpasimula nito. Tama ang sinabi ni Dr. Brian. Napanatili ito sa loob ng libu-libong taon kaya't mayroon itong katibayan. Ang kinaiinisan ko ay ang mga taong tila nakalimot sa kanilang pinagmulan, at ang mga nagsasalita ng hindi man lang nakakaunawa, ang mga nagsasabing mas maganda at mas perpekto ang mga gawa ng ibang bansa. Agad na sumagot ang matandang Ginoong Wei bago pa makapagsalita ang iba. Namutawi ang kislap sa kanyang mga mata at hindi mapigilan ang kanyang damdamin. Siya ay kabilang sa matatandang henerasyon na noong bata pa ay nagpagamot na gamit ang tradisyonal na paraan, dahil hindi pa gaanong laganap ang makabagong gamot noon. Kaya naman, tulad ng marami sa kanyang kapanahunan, mayroon siyang matibay na pagpapahalaga rito. Sa paglipas ng panahon, nakita niya kung paano lumaganap ang makabagong gamot habang unti-unting humina ang pagpapahalaga sa tradisyonal, at may mga pagkakataong tila nais itong tuluyang itakwil. Labis itong nakasasakit sa kanyang damdamin. Ang mga sinabi ni Brian ay tila tumugma sa kanyang sariling paniniwala at damdamin. Habang nagsasalita ay seryoso niyang tiningnan ang kanyang ikaapat na anak na si Martin Way. Sa kanilang tahanan, si Martin ang laging nagpapakita ng kawalan ng pagpapahalaga sa tradisyonal na gamot. Naramdaman ni Martin ang tingin ng kanyang ama at napangiti ng mapakla. Sa katotohanan, wala naman siyang labis na pagkiling laban dito, ngunit base sa kanyang pinag-aralan at karanasan, mas naniwala siya na mas makatwiran at mas siyentipiko ang makabagong gamot, at doon dapat lumapit ang isang may karamdaman. Ngunit hindi naman siya makikipagtalo sa kanyang matandang ama. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Brian, na may halong pagdududa sa kanyang mga mata. Dr. Brian, bilang isang Chino ay hindi ko nais itanggi ang halaga ng ating sariling kaalaman, ngunit ipagpaumanhin mo ang aking kamangmangan. Hindi ko lubos na maunawaan kung saan nakasalalay ang pagiging siyentipiko nito. Kung tunay itong napakahusay at may matibay na batayan, bakit ito humina at napalitan ng makabagong gamot? Bukod dito, hindi ko rin lubos na maunawaan kung paano ito makatutulong upang malampasan mo ang iyong kasalukuyang hangganan. Tumingin din sina Dr. Allison at ang iba kay Brian. Ang tanong ni Martin ay siyang tumatakbo rin sa isipan ng lahat, lalo na kay Dr. Allison. Kung hindi pa nagsalita si Martin, siya pa ang magtatanong nito. Maging ang matandang Ginoong Wei na pumuri kay Brian ay nakatingin din ng may pag-asa. Ang tanong na iyon ay ang mismong bagay na hindi niya maipaliwanag, at madalas siyang napapahiya kapag ginagamit ito laban sa kanya ng mga tumututol sa tradisyonal na gamot. Sa katotohanan, nagsisimula pa lamang akong matuto. Masasabing hindi pa ako ganap na nakauunawa sa lalim nito, kaya't hindi ako karapat-dapat na sumagot sa iyong tanong. Ngunit yamang napag-usapan na natin ito, ibabahagi ko lamang ang aking sariling pananaw. Tumigil sandali si Brian upang ayusin ang kanyang sasabihin. Una, ang paghina ng tradisyonal na gamot ay dulot ng maraming salik, kabilang na ang katangian ng kaalamang ito mismo, ang paraan ng pagpasa nito sa susunod na henerasyon, at higit sa lahat, ang malaking impluwensya ng makabagong gamot. Ang tradisyonal na gamot ay nabuo at pinayaman ng ating mga ninuno sa mahihirap na kalagayan ng sinaunang panahon. Ang mga aral nito ay madalas na malalim at hindi madaling maunawaan. Ito ang dahilan kung bakit madalas itong tinutuligsa bilang hindi siyentipiko, at ito rin ang dahilan kung bakit mahirap itong ipasa sa iba. Sa makabagong gamot, sa loob ng 4 o 5 taong pag-aaral ay maaari nang makapagtapos ng isang karapat-dapat na doktor. Ngunit sa tradisyonal na gamot, maaaring tumagal ng 10 o higit pang taon bago makabuo ng isang ganap na dalubhasa.
Bukod dito, sa paglipas ng panahon ay nagkaroon din ng mga maling kaugalian, tulad ng pagtuturo lamang sa mga lalaki at hindi sa mga babae, o pagtatago ng ilang mahahalagang pamamaraan upang hindi ito lubusang maibahagi. Ito rin ang naging dahilan kung bakit nawala ang ilang mahahalagang kaalaman. Kaya naman, hindi makatarungang sabihing hindi ito siyentipiko dahil lamang sa hindi ito gaanong laganap. Sa katunayan, sa kabila ng mahabang panahon ng paglaganap ng makabagong gamot, nananatili pa rin ito sa China, maging sa Korea at Hapon, sapat na patunay na mayroon itong tunay na halaga at bisa. Tungkol naman sa kung paano ito makatutulong sa aking pag-unlad, simple lamang ang sagot. Ano ba ang gamutan? Sa huli, maging tradisyonal man o makabago, ito ay tungkol sa pag-aaral sa katawan ng tao at pagtulong sa paggaling. Ang tradisyonal na gamot ay may sariling pananaw at sistema na nagbibigay sa akin ng ibang pananaw upang maunawaan ang katawan at ang kaugnayan nito sa kapaligiran. Hindi na nagtagal pa si Brian sa pagpapaliwanag. Ang paksang ito ay napakalawak at hindi maipaliwanag sa maikling panahon. Kung nais nilang talakayin ito ng lubusan, maaaring hindi na sila makakain sa gabing iyon. Bukod dito, hindi niya nais makipagtalo kay Martin o sa iba, o pilitin silang maniwala sa kanyang paniniwala. Hindi rin niya binanggit ang kanyang pangarap na maging isang natatanging dalubhasa. Bago pa man ito makamit, ang pagbabanggit nito ay maaaring ituring na labis na pagyayabang. At kung marinig ito ni Dr. Allison, tiyak na tatutol ito at pipigilan siya. Ito ang nais niyang iwasan, ang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Tama ang iyong sinabi. Masiglang pumalakpak ang matandang Ginoong Wei. Dr. Brian, tama ka. Ang tradisyonal na gamot ay napanatili sa loob ng libu-libong taon kaya't ito ay tunay na yaman ng ating lahi. Ang mga sumisira sa pangalan nito ay yaong mga hindi tunay na dalubhasa. Ang mga nagsasabing hindi ito siyentipiko ay yaong mga walang kaalaman dito. Naniniwala ako na balang araw ay higit mo pang pauunlarin ang kaalamang ito. Maraming salamat po sa inyong tiwala. Sisikapin ko po ang aking makakaya. Agad na tumugon si Brian. Sinabi mong makatutulong ito upang umunlad ang iyong kakayahan, mayroon ka bang katibayan nito? Hindi pa rin lubos na kumbinsido si Dr. Allison. Hindi na kailangan ng katibayan. Sa paglipas ng ilang taon ay makikita rin ninyo ang resulta. Dr. Allison, alam kong nais mo lamang ang kabutihan para sa akin, ngunit bigyan mo ako ng pagkakataong subukan ito. Hindi naman nasasayang ang ilang taon. Bukod dito, hindi ko naman tuluyang itinigil ang pag-oopera, nananatili pa rin akong dalubhasang tagapayo sa ospital ng Beijing ikatlo, hindi ba? Nagpakita ng pag-aalinlangan at pag-unawa si Brian sa harap ng katigasan ni Dr. Allison. Sige na, huwag na nating pag-usapan pa ang paksang ito. Sinusuportahan ko ang desisyon ni Dr. Brian. Ang mga kabataan ay dapat maging tapat at magalang, ngunit kailangan din nilang igalang at suportahan ang pinili ng isa't isa. Nais pa sanang magsalita si Dr. Allison, ngunit pinutol na ito ng matandang Ginoong Wei. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Brian na may paghanga. Dr. Brian, hindi ko lubusang nauunawaan ang lahat ng tungkol sa gamutan, ngunit alam ko ang salitang pagtanggap. Kaya't pinaniniwalaan ko ang iyong pinili. Naniniwala ako na balang araw ay magiging isang dakilang dalubhasa ka na nakapagsasama ng pinakamahusay sa dalawang uri ng gamutan. Tama nga, Allison, hindi naman sa panig ako laban sa iyo, ngunit sa pagkakataong ito ay sa tingin ko ay ikaw ang medyo lumalabis. Kung interesado si Dr. Brian sa tradisyonal na gamot at nais itong pag-aralan, iyon ay magandang bagay at nasa kanyang sariling desisyon. Bakit mo pa kailangang hadlangan? Hindi ganoon ang dapat na pakikitungo ng magkasintahan. Nakangiting sabi ni Martin Wei. Kahit na mayroon pa rin siyang pagdududa sa mga sinabi ni Brian tungkol sa tradisyonal na gamot, at pakiramdam niya ay may ilang bahagi itong hindi gaanong malinaw, hindi na niya nais na ipagpatuloy pa ang pagtatalo. Hindi naman siya nag-imbite kay Brian upang makipagtalo o talakayin ang mga ganitong paksang tila walang katapusan. Ang tunay na dahilan ng pagpupulong ay upang magpasalamat kay Brian. Noong una, kahit na mayroon na siyang hinala tungkol sa ugnayan nina Dr. Allison at Brian, dahil napansin niyang kakaiba ang pakikitungo ng dalaga sa binata at hindi tulad ng simpleng magkatrabaho, hindi pa ito lubos na tiyak sa kanyang isipan. Ngunit matapos makita kung paano nagmakaawa at makipagtalo si Dr. Allison kay Brian, at marinig ang sinabi ng kanyang ama, lalong tumibay ang kanyang hinala. Magkasintahan. Hindi maiwasang mapahinto si Dr. Allison. Noong nagsalita pa lamang ang matandang Ginoong Wei, abala pa ang kanyang isipan sa pag-iisip kung makatwiran ba ang sinabi ni Brian at kung makatutulong ba talaga ang pag-aaral na ito upang mapabuti ang kanyang kakayahan. Hindi niya napansin ang ibig sabihin ng mga salita ng matanda, ngunit malinaw niyang narinig ang sinabi ni Martin.
Hindi niya inakalang iisipin ni Martin na sila ay magkasintahan. Nang makita niya ang mapang asar na tingin nito sa kanya, biglang namula ang kanyang mga pisngi. Nakaramdam siya ng hiya na hindi pa niya nararanasan noon, at medyo nauutal na sinabi, Tito Martin, nagkakamali po kayo, ako ay. Allison, huwag ka nang magtanggi. Sa pagkakataong ito ay hindi na ako makakapanig sa iyo. Tama ang sinabi ng iyong tiyo. Ang isang lalaki ay kailangang bigyan ng sapat na kalayaan at espasyo. Hindi siya dapat laging pinipigilan o kinokontrol. Nakangiting dagdag pa ni Jason Wei, na noon ay tahimik lamang. Tama nga, Allison. Mula pa noong bata ka pa, kilala na namin ang iyong matibay na paninindigan. Maganda iyan pagdating sa pag-aaral at trabaho, ngunit pagdating sa pakikipagkapwa at pakikipag-ugnayan sa ibang kasarian, hindi ito laging angkop. Kailangan ng pag-unawa at pagbibigayan, hindi laging pagpupumilit na makuha ang gusto mo. Sangayon din ang iba pang naroon. Dahil sa itsura ni Dr. Allison na tila nag-aalala at nagtatanggol, lalo pang tumibi ang hinala ng lahat tungkol sa kanilang relasyon. Nagkakamali. Masyadong matigas ang ulo. Masyadong mapang kontrol. Hindi inakala ni Dr. Allison na ang kanyang paliwanag ay ituturing na pagtanggi, at higit sa lahat, hindi niya inakalang iisipin nina Jason at ng iba na ang kanyang pagtatanong ay dahil lamang sa pagnanais niyang kontrolin si Brian. Itinuturing na nila siyang isang taong mapang-api at hindi makatwiran. Nang makita niya ang mga tingin ng mga tiyo mula sa pamilyang Wei at marinig ang kanilang mga salita, labis siyang nahiya at tila nais na lamang na magtago sa isang butas. Hindi rin inakala ni Brian na iisipin ng pamilyang Wei na sila ay magkasintahan. Noong nagsalita pa lamang si Martin, nais na sana niyang magpaliwanag, ngunit biglang naalala ang kasunduan nila noon, na magkukunwari siyang kasintahan ni Dr. Allison upang maitaboy si Christian Gao. Dahil dito, kahit na medyo nahihiya, hindi siya agad nagsalita. Ginoong Wei, nagkakamali po kayo. Hindi naman sa nais kontrolin ni Dr. Allison ang aking kalayaan. Ginagawa lamang niya ito dahil sa aking kapakanan, at nais niyang umunlad pa ako sa larangan ng pag-oopere sa utak. Ngunit nang makita niyang sunod-sunod na pinagbibintangan si Dr. Allison at tila hindi na makapagsalita ang dalaga, napilitan siyang magsalita upang ipagtanggol ito. Alam na alam niya. Naiintindihan niya ang mabuting hangarin ng iba. Nang marinig ang mga salitang iyon, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Dr. Allison. Ngunit sa loob lamang ng maikling sandali, nang marinig niya ang tugon ni na Martin, muling napuno ng matinding hiya ang kanyang puso. Hahaha. Mabilis ka palang maawa at magtanggol sa kanya, Nakangiting asar na sabi ni Martin, at sinundan din ito ng tawa ng iba. Ang bobong ito. Bakit ganoon ang sinabi niya? Sino ba ang gumagawa para sa kanyang kapakanan? Kahit na totoo iyon, sapat na sana kung alam niya iyon, bakit pa niya sinabi sa harap ng lahat? Lalo lamang itong nagdudulot ng kalituhan. Nang makita ang mga ekspresyon ng mukha ng mga naroon at marinig ang kanilang mga biro, naalala ni Dr. Allison kung gaano kalaki ang maling pagkaunawa na dulot ng sinabi ni Brian sa pagkakataong iyon. Lalo siyang nahiya at halos hindi na makatingin sa iba. Patuloy siyang naiinis sa paraan ng pagsasalita ni Brian, ngunit sa kabila ng kanyang pagkabalisa at hiya, may bahagi sa kanyang puso na hindi maipaliwanag, may isang matamis na pakiramdam na hindi pa niya nararanasan noon. Hindi inakala ni Brian na magkakaroon ng ganitong maling pagkaunawa ang kanyang sinabi. Natigilan siya at nais pang magpaliwanag, ngunit hindi niya alam kung paano ito sisimulan. Nabitawan na lamang niya ang kanyang bibig at namula ang kanyang buong mukha. Dr. Brian, huwag ka nang mahiya. Wala namang dapat ikahiya doon. Tama lamang na magmalasakit sa iyong kasintahan. Nang makita ang pagkabalisa ni Brian, itinigil muna ni Martin ang pagbibiro at tinapik ang balikat ng binata. Tama, Dr. Brian, nagbibiro lamang kami. Huwag mo itong masyadong pagtuunan ng pansin. Seryoso ring sinabi ni Jason. Si Allison ay mabuting dalaga. Mula pa noong bata ay nakita na namin ang kanyang paglaki. Kahit na medyo matigas ang kanyang paninindigan, mabuti naman ang kanyang kalooban. Mahalaga siya sa amin na parang sariling anak. Umaasa lamang kami na sa hinaharap ay magkakaroon ka ng sapat na pag-unawa at pag-aaruga sa kanya. Nalilito pa rin si Brian at hindi alam kung ano ang dapat isagot. Sa kabutihang palad, nang tila wala na siyang magawa, si Dr. Allison na ang muling nagsalita. Tito Martin, ano ba ang sinasabi ninyo? Sino ang nagsabing kailangan ko ng kanyang pag-aaruga? Nang makita niyang lalo pang lumalalim ang paksa at tila may ibang ibig sabihin ang kanilang mga salita, napilitang magtaas ng tingin si Dr. Allison. Hahaha. Tama. Ang ating Allison ay likas na matatag at hindi umaasa sa iba.
Nakangiting sagot ni Jason habang nakatingin sa namumulang mukha ng dalaga. Ang matandang Ginoong Wei, si Martin, at ang iba pa ay napangiti rin nang makita ang kanyang reaksyon. Lalo na ang matandang Ginoong Wei, na labis na nakahinga ng maluwag. Bagamat sinabi ni na Jason na nakita nila ang paglaki ni Dr. Allison, sa katotohanan ay madalas silang abala sa kani-kanilang gawain at hindi gaanong nakapaglalaan ng oras. Siya ang talagang nakasama at nakakakilala ng lubusan sa dalaga. Alam niyang mula noong pumanaw ang ina ni Dr. Allison, mayroon itong bigat sa kanyang kalooban. Dahil dito, tila naging sarado ang kanyang puso. Sa loob ng mahabang panahon, laging seryoso at walang emosyon ang ipinapakita nito sa harap ng ibang tao. Labis itong ikinababahala ng matanda, ngunit sa pagkakataong ito, nang makita ang bahid ng hiya sa mukha ni Dr. Allison, sa wakas ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Alam niyang sa wakas ay mayroon ng nakalutas sa bigat ng kanyang kalooban at nakapasok sa kanyang puso. Nang magsimula ng maghatid ang mga tauhan ng hotel ng mga inumin at pagkain isa-isa, opisyal nang nagsimula ang hapunang inihanda ng pamilyang Wei bilang pasasalamat kay Brian Ye. Dahil sa maling akala na si Brian ay kasintahan ni Dr. Allison Zhao, hindi na gaanong formal at magalang ang pakikitungo ng mga miyembro ng pamilyang Wei sa binata tulad noong una. Mas naging malaya at natural na ang kanilang pakikipag-usap, isang pagbabago sa pakikitungo na labis na ikinatuwa ni Brian. Dahil kung mananatili ang kanilang pagtingin sa kanya bilang isang tagapagligtas, tulad ng noong una, ay hindi niya ito lubos na matatanggap. Siyempre pa, kahit na itinuring na si Brian na parang bahagi na ng kanilang pamilya dahil sa maling akala, hindi pa rin nakalimutan ng matandang Ginoong Wei ang tunay na layunin ng pagtitipong ito. Sa simula pa lamang, naunang magtaas ng baso ang matanda upang mag-alok ng inumin at magpahayag ng tapat na pasasalamat. Kasunod niya ay sina Jason Wei, Martin Wei, at ang iba pang miyembro ng pamilya, na isa-isang nagtaas din ng baso upang magpasalamat kay Brian. Sa bawat pagpupugay nila, tinatanggap ni Brian ang inumin hanggang sa maubos ang laman ng kanyang baso. Ngunit sa tuwing nagpapasalamat sila, nananatili siyang matatag sa kanyang paniniwala at sinasabi sa kanila na bahagi lamang ito ng kanyang tungkulin bilang doktor at wala silang dapat ipagpasalamat. Bilang ganti, isa-isang nagtaas din ng baso si Brian upang magpasalamat sa mainit na pagtanggap sa kanya sa gabing iyon. Matapos ang ilang pag-ikot ng pag-inom at maibigay na ang lahat ng mga pagkain, unti-unting gumaan ang paligid at naging mas masigla ang usapan ng lahat. Noong una, may kaunting pag-iingat pa rin sa kalooban ni Brian. Sa kanyang pananalita at kilos, nanatili lamang siya sa pagpapakita ng nararapat na paggalang at kagandahang asal, maging sa harap ng matandang Ginoong Wei. Sa isang banda, likas siyang nag-iingat sa mga makapangyarihang angkan tulad ng pamilyang Wei at ayaw niyang masyadong mapalapit o masangkot sa kanilang mga gawain. Sa kabilang banda, sa totoo lang ay hindi pa gaanong maganda ang kanyang pananaw sa kanila. Bagamat hindi naman siya direktang minaliit o pinagbantaan ni na Jason at Martin, napakatalas ng kanyang pakiramdam at hindi niya maiwasang mapansin ang bahagyang pagmamataas sa kilos ni Jason Wei. Ang ginawa niya upang iligtas ang asawa ng matanda ay tupad lamang sa kanyang tungkulin bilang manggagamot, at isinasaalang-alang din ang pakiusap ni na Dr. Allison at Vice Dean Manuel Zhao. Ito rin ang dahilan kung bakit laging tinatanggihan niya ang kanilang pasasalamat, sa kanyang pananaw ay wala siyang utang na loob sa kanila, at wala rin silang utang na loob sa kanya. Ngunit habang tumatagal ang usapan, lalo na matapos makipagkwentuhan ng masinsinan ang matandang Ginoong Wei, o sa madaling salita ay matapos marinig ang mga kwento ng matanda, unti-unting nagbago ang pananaw ni Brian sa kanilang pamilya. Sa kanilang pagkukwentuhan, nalaman din ni Brian ang pinagmulan ng pamilyang Wei. Ang matanda ay nagmula sa hanay ng militar at dating isa sa mga haligi ng bansa. Nang magsimula ng umunlad at maging maayos ang pamamalakad ng bansa, kusang loob siyang nagretiro alinsunod sa mga alituntunin ng pamahalaan. Kahit na itinuturing na bayani ng bansa ang matanda, hindi niya ginamit ang kanyang katanyagan upang magbigay ng pabor o kapakinabangan kina Jason at sa iba pa niyang mga anak. Karamihan sa kanila ay nagsikap at umunlad sa sariling kakayahan sa iba't ibang larangan ng politika at kalakalan. Si Martin pa nga ay nagtungo pa sa Estados Unidos noong kanyang kabataan at nagtrabaho ng matyaga sa Wall Street, nang hindi man lang ginagamit ang impluwensya ng kanyang ama. Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan noong una, nanatiling masayahin at positibo ang pananaw ng matanda. Kapag nagkukwento tungkol sa nakaraan, walang bakas ng hinanakit o sama ng loob ang kanyang tinig, sa halip ay inilalahad pa niya ang mga magagandang alaala. Lalo namang naantig ang damdamin ni Brian nang ikwento ng matanda ang kanilang pagsasama ng kanyang asawa. Magkakilala na sila noong nasa hanay pa ng militar noong nakaraang siglo, nagkatipan, nagkaroon ng pamilya, at magkasamang hinarap ang daloy ng panahon sa loob ng ilang dekada.
Hindi man naging puno ng karangyaan ang kanilang pagsasama, sa halip ay napakarami nilang pinagdaan ng hirap at pagsubok, ngunit sa paningin ni na Brian, Dr. Allison, at ng mga miyembro ng pamilyang Wei, ang kanilang pagtutulungan at pagtitiwala sa isa't isa sa gitna ng lahat ng ito ay ang pinakadakilang patunay ng wagas na pagmamahalan. Nang makita ni Brian ang walang katapusang mga salita at ang tapat na ngiti sa mukha ng matanda habang pinag-uusapan ang kanyang kabiyak, hindi maiwasang makaramdam ng tuwa sa kanyang puso. Nagpapasalamat siya sa kanyang sarili na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mailigtas ang buhay ng matanda. Kung hindi, maaaring naputol ng maaga ang magandang kwento ng pag-ibig ng mag-asawang ito. Kaya naman, Dr. Brian, taos puso akong nagpapasalamat sa iyo. Hindi lamang ang buhay ng aking asawa ang iyong iniligtas, kundi pati na rin ang aking sarili. Kung wala na siya, sa palagay ko ay hindi rin magtatagal ang aking pananatili sa mundo. Matapos balikan ang mga pinagdaanan nila ng kanyang asawa, muling ibinalik ng matanda ang kanyang atensyon sa kasalukuyan at muling nagtaas ng baso upang magpasalamat ng Tame Time. Huwag po ninyong sabihin iyan. Sigurado akong mahaba pa ang inyong buhay kasama ang inyong asawa. Nais ko pong ipagdasal na manatili kayong malusog at masaya sa mahabang panahon. Agad na tumugon si Brian. Lolo Wei, hiling ko rin po ang inyong mahaba at masayang pagsasama kasama si Lola. Sabi naman ni Dr. Allison habang nagtataas din ng kanyang baso. Sina Martin at Jason ay nagtaas din ng kanilang mga baso upang batiin ang kanilang ama. Hahaha. Kung mahaba at masayang pagsasama ang pag-uusapan, hindi ko na hinihintay pa iyon, ngunit ang tanging hiling ko ay manatili kaming malusog ng ilang taon pa upang makita at masilayan pa ang ganda ng ating bansa. Tumawa ang matanda. Pagkatapos nito, hayagang inamin din nina Jason at ang iba pa na noong una ay may pagdududa sila sa kakayahan ni Brian, at same time silang humingi ng paumanhin. Hindi naman gaanong pinansin ni Brian ang kanilang paghingi ng tawad, hindi naman iyon labis na bumabagabag sa kanya. Ngunit bilang isang doktor, ipinaliwanag niya sa kanila na naiintindihan niya ang kanilang pag-aalala at pagkabalisa bilang mga kamag-anak ng may sakit. Gayunpaman, hiniling din niya na sana ay maunawaan din nila ang kalagayan ng mga manggagamot at magkaroon ng higit na pagtitiwala sa kanilang kakayahan. Sa pagkakataong ito ay nakilala nila siya, at sapat ang kanyang katatagan upang hindi maapektuhan ng pagdududa ng iba. Ngunit alam niyang hindi lahat ng doktor ay kasing tibay ng kanyang kalooban. Marami sa kanila ay labis na naaapektuhan ng pananaw at damdamin ng pamilya ng pasyente. Ang ganitong sitwasyon ay hindi kapaki-pakinabang para sa magkabilang panig. Sa mga sinabi ni Brian, agad na sumang-ayon sina Jason at ang iba pa. Kung talagang isinapuso nila ang kanyang payo ay hindi na niya malalaman, ngunit wala na rin siyang magagawa doon. Nasabi na niya ang kanyang nais iparating, at hindi naman niya mapipilit ang mga ito na sumunod sa kanyang sinabi. Hindi natapos ang hapunan hanggang makalampas ng 10:00 ng gabi. Masasabing naging lubos na kasiya siya ang pagtitipon para sa lahat, maging sa mga naghanda at sa panauhin. Matapos ang hapunang iyon, lalo pang napabuti ang pananaw ni Brian sa bawat miyembro ng pamilyang Wei, lalo na sa matandang Ginoong Wei. Mas lalo siyang humanga rito at nangako pa na bibisita ulit sa hinaharap. Sa kabilang banda, nagkaroon din ng bagong pagtingin ang pamilyang Wei kay Brian. Kahit na bago pa man ang pagtitipon ay nakapagsaliksik na sila tungkol sa kanya at mayroon ng kaalaman, tulad ng pagtatapos niya sa Universidad ng Oxford, ang kanyang mga nagawang operasyon, at ang pagkilala sa kanya ng mga dalubhasa mula sa ospital ng Wellington, maging ang hindi pangkaraniwang impormasyon na pumasok siya sa Universidad ng tradisyonal na gamot sa pamamagitan ng tulong ni Miss Chin, alam na nila ang mga ito. Kaya bago pa man dumating si Brian, alam na nila na hindi siya karaniwang doktor lamang. Itinuring na nila itong isang natatanging kabataang lalaki. Ngunit matapos ang hapunan, napagtanto nilang higit pa pala ito sa kanilang inaasahan. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap, madaling makikilala ang ugali at talino ng isang tao. Lalo na para sa pamilyang Wei, mula sa matandang Ginoong Wei hanggang kina Jason at Martin, na lumaki sa mahigpit na pagpapalaki at nakaranas ng iba't ibang larangan ng politika at kalakalan. Sanay na ang kanilang mga mata sa pagkilala sa mga tao at mayroon silang sariling pamantayan sa paghusga sa kakayahan at katangian ng isang individual. Hindi na kailangang pag-usapan pa ang kanyang pag-uugali. Matapos ang gabi, kahit ang sinuman sa kanila, maging ang hindi gaanong humanga sa kanya noong una, ay walang ibang masabi kundi purihin siya. Ngunit ang higit na nakapagpahanga sa kanila ay ang kanyang talino at kakayahan. Sa usaping medisina ay hindi na kailangang pag-usapan pa. Sa maikling talakayan lamang ay napatunayan na niyang mahusay siya, at ito ay sa kabila ng pag-amin niyang nagsisimula pa lamang siya sa pag-aaral ng tradisyonal na gamot.
Pagdating naman sa makabagong gamot, matapos sagutin ng tumpak ang ilang tanong tungkol sa kalagayan ng asawa ng matanda, wala na silang itinanong pa. Ngunit sa ibang larangan ay nagpakita rin siya ng malawak na kaalaman. Noong una, sa pananaw ng pamilyang Wei, dahil sa murang edad ay nagtagumpay na siya sa gamutan, at base sa kanilang nakalap na impormasyon, akala nila ay nakatuon lamang ang kanyang atensyon sa pag-aaral ng medisina. Ipinagpalagay nilang hindi siya gaanong pamilyar sa ibang bagay. Sa simula pa nga ay nag-iingat silang magbukas ng ibang paksa at mas pinagtuunan ng pansin ang medisina. Ngunit nang hindi sinasadya ay napunta ang usapan sa sining at panitikan, nagulat silang malaman na mayroon din pala siyang malalim na pagkaunawa at sariling pananaw, na higit pa sa kanilang inaakala. Ngunit higit pa rito, ang tunay na nagpahanga sa kanila ay ang kanyang kaalaman sa usaping pananamit at mga mamahaling gamit. Maging si Dr. Allison ay nagulat na may alam siya sa mga bagay na iyon. Bilang nag-iisang anak ng pamilyang Zhao at lumaki sa marangyang pamumuhay, kahit siya ay hindi gaanong nagkaroon ng pagkakataong pag-aralan ang mga ito. Nang magsimula ring pag-usapan ang kasaysayan, muling namangha ang lahat. Bagamat nabasa na nila na mayroon siyang malawak na kaalaman dito at minsan ay naging gabay pa sa mga dayuhang dalubhasa na nagpamangha pa sa mga propesyonal na tagapagpaliwanag, inakala nilang bahagi lamang ito ng pagbubunyi. Ngunit nang marinig ito mismo mula sa kanya, ibang-iba ang bigat at lalim ng kanyang pagpapaliwanag. Hindi na malaya ni Brian ang labis na pagkamangha ng lahat, maging ni Dr. Allison. Nakikilahok lamang siya sa usapan at ibinabahagi ang kanyang pananaw. Kung alam lamang niya na itinuturing na siyang isang napakatalinong nilalang, tiyak na mahihiya siya. Sa katotohanan, hindi naman siya kasing dalubhasa ng akala nila. Hindi rin naman siya labis na interesado sa mga larangang iyon at hindi naglaan ng mahabang oras upang pag-aralan ang mga ito. Noong bata pa siya, napilitan lamang siyang makinig at matuto dahil sa kanyang tagapag-alaga. Ang tungkol naman sa pananamit at disenyo ay natutunan lamang niya mula sa ilang kakilala noong siya ay nasa Paris at Switzerland. Tungkol naman sa kasaysayan, dito lalo siyang nahihiya. Ang kanyang kaalaman ay bahagi lamang ng kanyang paghahanda noong nakaraang pagkakataon, at ang natitirang bahagi ay natutunan lamang niya habang nag-aaral ng tradisyonal na gamot. Sa totoo lang, limitado lamang ang kanyang alam. Nagkataon lamang na ang mga pinag-uusapan nila ay mga bagay na kanyang nakita o narinig noon, kaya nakapagbibigay siya ng kasagutan. Ngunit hindi niya alam na ang simpleng pagkakaroon ng kaalaman sa mga bagay na iyon ay nagpapakita na ng kanyang pambihirang talino at kakayahang matindaan ang maraming impormasyon. Bukod sa kanyang talino, ang higit na nagpamangha at nagpabighani sa kanila ay ang kanyang ugali at pagkatao. Bilang isang matagumpay na doktor na kinikilala ng marami, nanatili siyang mapagkumbaba at walang bahid ng pagyayabang. Bilang tagapagligtas ng asawa ng matanda, hindi kailanman ginamit ni Brian ang kanyang nagawa upang magmalaki o humingi ng pabor. Sa halip ay laging ipinapaalala na bahagi lamang ito ng kanyang tungkulin. Sa kabila ng kanyang pagiging mapagkumbaba na minsan ay tila labis pa sa paningin ng iba, hindi siya mahiyain o magalang ng labis. Kapag nagtataas ng baso, tapat niyang tinatanggap ang inumin. May tiwala sa sarili ngunit hindi mayabang. Mapagkumbaba ngunit hindi mahiyain. Ang pamilyang Wei ay nagmula sa hanay ng militar. Kahit na ang iba sa kanila ay lumipat na sa ibang larangan, lumaki pa rin sila sa kapaligirang may disiplina at katapatan. Ang tuwiran at tapat na pag-uugali ni Brian ay tumugma sa kanilang panlasa. Lalo na ang matandang Ginoong Wei at si Martin, na labis na humanga sa kanyang ugali. Nang oras na upang umalis, tila nag-aatubili pa silang paalisan siya. Paulit-ulit nilang inanyayahan si Brian na bumisita muli sa kanilang tahanan, at inanyayahan pa siya ni Martin na pumunta sa Estados Unidos. Dahil sa labis na pagpapahalagang ipinakita nila kay Brian, hindi maiwasang mapangiti ng bahagya si Dr. Allison. Nang makalabas sila mula sa ospital ng Yanjing, nais sanang magmaneho pauwi si Brian at isabay na rin si Dr. Allison. Ang kaunting alak na nainom niya ay hindi naman magiging hadlang kahit na halos siya pa ang umubos ng karamihan sa mga inumin, dahil isa-isang nakipag-inuman sa kanya ang buong pamilyang Wei, mas kaunti pa ito kumpara sa nakasanayan niya kapag kasama ang kanyang mga katrabaho sa ikatlong ospital ng Beijao. Kahit na uminom pa siya ng higit pa, hindi ito makakaapekto sa kanya. Kung kinakailangan, magagamit niya pa ang kanyang espesyal na pamamaraan upang maalis agad ang epekto ng alak. Ngunit naisip na ng pamilyang Wei na maglaan ng tsuper para sa kanya, kaya wala na siyang nagawa kundi sumunod. Para naman kay Dr. Allison, naghanda rin sila ng sariling sasakyan, kaya hindi na kailangang ihatid pa ito ni Brian. Maraming salamat po sa inyong pagtulong. Matapos magpaalam sa lahat ng miyembro ng pamilyang Wei, sumakay na si Brian at nagpasalamat sa tsuper. Walang anuman, bahagi ito ng aking tungkulin.
Ang inyong tirahan po ba ay sa komunidad ng Bawayuan sa daan ng Guanghua, Hilagang Suburb? Magalang na tanong ng tsuper habang nakangiti ng propesyonal. Tama. Tumango si Brian. Hindi na siya nagulat na alam na agad ng tsuper ang kanyang tirahan. Malinaw na hindi ito karaniwang tsuper lamang na galing sa ahensya, malamang ay inatasan ito mismo ng pamilyang Wei. Kung tama ang kanyang hinala, ang lalaking ito ay isang sundalo, o maaari pang nasa serbisyo pa. At yamang alam na ng pamilyang Wei na nag-aaral siya sa Universidad ng Tradisyonal na Gamot, hindi na nakapagtataka na alam din nila kung saan siya nakatira. Matapos makumpirma ang tirahan, hindi na nagbukas pa ng mapa o nagtanong ang tsuper. Agad niyang pinasimulan ang sasakyan at mahusay itong pinaandar. Sa sandaling humandar ang sasakyan, saglit na kumislap ang kakaibang tingin sa mga mata ng tsuper. Kahit na napakabilis lamang itong nangyari at agad na bumalik sa dati, hindi ito nakaligtas sa matalas na paningin ni Brian. Dahil dito, lalong tumibay ang kanyang hinala tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng lalaki. Ang isang karaniwang tsuper ay maaaring mapansin na binago ang makina ng sasakyan, ngunit hindi ito magkakaroon ng tiyak na paghuhusga at labis na interes sa kakayahan nito. At lalo pang napatunayan ang kanyang hinala sa paraan ng pagmamaneho. Kahit na tila maayos at payapa ang takbo, naramdaman pa rin ni Brian na sa bawat kilos, sinusubok at sinusuri ng tsuper ang kakayahan ng sasakyan sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. Ngunit sa halip na magreklamo, bahagyang ngumiti lamang si Brian at sumandal sa upuan. Naiintindihan niya na ang mga taong mahilig sa sasakyan ay likas na mausisa at nais na subukan ang isang magandang sasakyan, ito ay normal. Basta't ligtas ang biyahe, wala siyang tutol. Lalo pat ang tsuper ay ipinadala mismo ng pamilyang Wei, tiyak na mapagkakatiwalaan ito. At kahit na may mangyari man, tiwala si Brian na kaya niyang pangalagaan ang kanyang sarili. Habang nakapikit si Brian, hindi maikikaila ang pagkagulat ng tsuper. Tulad ng hinala ni Brian, siya ay isang sundalong nasa aktibong serbisyo at karaniwang nakatalaga sa pagbabantay at pagmamaneho para kay Jason Wei. Ang husay niya sa pagmamaneho ay sapat na patunay ng kanyang kakayahan. Bukod dito, siya ay labis na mahilig sa mga sasakyang may binagong makina. Sa sandaling paandarin niya ang sasakyan, agad niyang napansin na mayroong espesyal na pagbabago sa makina nito, kaya't hindi niya napigil ang subukan ang kakayahan nito. Sa simula ay hindi siya nagkaroon ng mataas na pag-asa. Ang sasakyang ginagamit niya para kay Jason ay mayroon ng mataas na antas ng pagbabago at napakahusay ang takbo. Para sa isang taong sanay sa ganoong uri ng sasakyan, ang mga karaniwang binagong sasakyan ay hindi gaanong kahanga-hanga. Ngunit habang sinusubok ito, lalo siyang namangha. Natuklasan niyang ang kakayahan ng sasakyang ito ay kapantay ng sasakyang ginagamit ni Jason. Napaisip ang tsuper, maaari lamang itong mangyari kung binago ito ng mga dalubhasang inhinyero ng militar. Sino kaya ang binatang ito? Sa pamamagitan ng salamin, sinulyapan niya si Brian na nakapikit at tila nagpapahinga. Sa simula ay inakala niyang isa lamang itong karaniwang panauhin ng pamilyang Wei, o isang swerteng doktor na nakapagpagaling sa asawa ng matanda. Ngunit ngayon ay tila nagbabago ang kanyang pananaw. Tama nga naman, paano magiging karaniwang panauhin ang isang taong tinanggap at pinarangalan mismo ng matandang Ginoong Wei? Napangiti ng mapakla ang tsuper sa kanyang sarili. Hindi niya alam na ang kanyang unang hinala ay totoo naman, si Brian ay isang doktor at karaniwang panauhin lamang, at halos walang kaugnayan sa militar. Sa kabilang banda, sa isang tila simpleng itim na sasakyang Mercedes, magkatabi sa likuran ng matandang Ginoong Wei at si Dr. Allison. Sa upuan sa harap ay hindi nakaupo ang sinuman sa mga anak ng pamilya, kundi isang matandang lalaki na tila kasing edad o mas matanda pa kaysa kay Ginoong Wei. Matapos may hatid si Brian, nais sanang maglaan ng ibang sasakyan para kay Dr. Allison, ngunit inutusan na lamang siya ng matanda na sumabay na sa kanila. Alam ni na Martin at ang iba na labis na minamahal ng matanda si Dr. Allison, kaya wala silang sinabi. At higit sa lahat, kapag nagsalita na ang matanda ay wala nang makatanggi pa. Ginoong Fu, ano ang iyong palagay tungkol kay Dr. Brian? Nang humandar na ang sasakyan, ibinaling ng matanda ang kanyang tingin sa kasama sa harap. Abala pa noon si Dr. Allison sa pag-iisip tungkol sa mga pangyayari sa hapunan, ngunit nang marinig ang tanong ay bigla siyang kinabahan at sabik na tumingin sa matandang Ginoong Fu. Bilang isang taong madalas na bumisita sa tahanan ng pamilyang Wei mula pa noong bata, alam na alam ni Dr. Allison ang mataas na pagtingin ng matandang Ginoong Wei kay Ginoong Fu. Alam din niya na ang matandang ito ay may napakalaking kapangyarihan at impluwensya. Ang kanyang paghuhusga ay hindi lamang magtatakda ng antas ng pagtingin ng matanda kay Brian, ngunit higit sa lahat, ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa kanyang sarili. Lubos niyang pinagkakatiwalaan ang pananaw ng matanda.
Isa sa mga dahilan kung bakit hindi niya tinanggap ang pagtingin at panunuyo ni Christian Gao sa loob ng mahabang panahon ay dahil sinabi na sa kanya noon ng matanda na hindi tapat ang kalooban nito. At sa huli ay napatunayan din ng mga pangyayari na tama ang kanyang sinabi. Siya ay isang dalubhasa. Dumilat ang matandang tinatawag na Ginoong Fu, at sa kanyang mga mata ay may kislap ng talas na tila hindi akma sa kanyang payat na pangangatawan. Isang dalubhasa. Nang marinig ang kanyang sinabi, sabay na nagulat ang matandang Ginoong Wei at si Dr. Allison. Ginoong Fu, ano ang ibig mong sabihin? Ibig bang sabihin ay napakatalino at magaling siyang magtago ng tunay na kalooban? Mabilis na nakabawi ang isip ng matandang Ginoong Wei, at bahagyang nanigas ang kanyang mukha. Sa una ay naisip niya na ibig sabihin nito ay magaling magkunwari si Brian at napakagaling magtago ng tunay na layunin. Kung gayon, napakalalim pala ng kanyang pag-iisip at nagawa pa niyang linlangin pati ang matandang Ginoong Wei nang walang anumang bakas. Namutla naman agad ang mukha ni Dr. Allison, at mahigpit niyang hinawakan ang unan sa kanyang kondongen gamit ang kanyang mga kamay. Hindi, nagkakamali ka, Ginoong Wei. Bahagyang nagtaka rin si Ginoong Fu, ngunit agad niyang naunawaan ang maling pagkaunawa ng matanda. Napangiti siya ng mapakla at agad na nagpaliwanag, ang ibig kong sabihin ay isa siyang bihasa sa sining ng pakikipaglaban. Bihasa sa pakikipaglaban. Sa pagkakataong ito, hindi lamang sina Ginoong Wei at Dr. Allison ang nagulat, kundi pati na rin ang tsuper. Nanlaki ang kanilang mga mata at tila hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Nakita na at nakausap na rin ng tsuper si Brian ng ilang beses. Maputi ang balat, maayos ang pangangatawan, at mahinahon ang kilos, may halong karunungan at kagandahang asal. Noong nalaman niyang isa itong dalubhasang si Rohano ay namangha na siya, at mahirap isipin na ang isang taong kasing hinahon nito ay kayang magsagawa ng masalimuot na operasyon. Ngunit ngayon, sinasabi ng matanda na isa itong bihasa sa pakikipaglaban. Hindi ba't ito ay isang malaking biro? Hindi lamang pagiging bihasa, kundi kahit man lang na sumubok na sanayin ang sarili ay mahirap paniwalaan. Sa itsura pa lamang ni Brian ay tila angkop itong tawaging matalinong iskolar, ngunit saan makikita ang katangian ng isang taong matibay ang katawan at nakaranas ng matinding pagsasanay. Tama, isa siyang tunay na dalubhasa. Ang kanyang hininga ay matatag at mahaba, malamang ay mayroon na siyang antas ng panloob na lakas, at posibleng natutunan pa ang isang napakahusay na pamamaraan ng pagkontrol ng hininga. May kislap ng paghanga sa mga mata ni Ginoong Fu. Hindi na siya nagtaka kung bakit hindi ito napansin ng tsuper at ng matandang Ginoong Wei. Sa buong oras na magkakasama sila, hindi gumawa ng anumang kilos o nagpakita ng anumang puwersa si Brian. Sa katunayan, kahit siya ay halos hindi ito napansin noong una. Napansin lamang niya ito nang makita ang matalim at malinaw na mga mata ni Brian bago ito sumakay at umalis. Doon lamang niya napagtanto ang tunay na kakayahan ng binata. Wala pa itong 30 taong gulang, ngunit napakatibay na ng kanyang diwa at nakamit na ang antas ng panloob na lakas, malapit na rin marahil sa antas ng likas na galing. Ilang taon na rin mula noong makakita siya ng ganitong kahangahangang talento. Sa mga kabataang kanyang nakilala sa nakalipas na mga taon, tanging ang isang tanyag na henyo mula sa angkan ng Long ang may kakayahang higit pa rito. Sino kaya ang nagpalaki at nagturo sa binatang ito? Bihirang magpakita ng labis na pagkamausisa si Ginoong Fu, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya mapigilan. Ginoong Fu, baka nagkakamali ka po. Hindi naman mukhang mandirigma ang ating Dr. Brian. Hindi napigil ang magtanong ng tsuper. Bagamat lubos niyang iginagalang at pinagkakatiwalaan ng matanda, ang sinabi nito ay tila mahirap paniwalaan. Ang ituring na bihasa sa pakikipaglaban ng isang taong kasing hinahon at maayos ng kilos ay sapat na upang maging katatawanan, lalo pat sinasabing mayroon na itong antas ng panloob na lakas. Tumingin din sina Dr. Allison at Ginoong Wei kay Ginoong Fu nang may pagdududa. Bagamat walang alam si Dr. Allison tungkol sa pakikipaglaban, ang matandang Ginoong Wei ay nagkaroon ng mahabang karanasan dito at nakakilala na ng maraming mandirigma. Sa mahabang panahon na kasama si Brian, hindi niya talaga napansin ang anumang palatandaan. Sa itsura ba? Ngumiti ng bahagya si Ginoong Fu at tiningnan ang tsuper. Sa tingin mo ba ay mukha akong mandirigma? Pawisan agad ang noo ng tsuper. Sa unang tingin, hindi mo akalain na ang matandang nasa harap niya ay isang makapangyarihang mandirigma. Ang kanyang payat na pangangatawan ay tila madaling mapinsala ng mahinang hangin, samantalang ang matandang Ginoong Wei ay mas mukhang matibay at matapang tignan. Ngunit alam na alam niya kung gaano katindi at kakilakilabot ang lakas ng matandang ito. Bilang dating sundalo at kasalukuyang tagapagbantay, mayroon siyang mataas na tiwala sa kanyang sariling kakayahan. Sa edad na mahigit 40 ay nakamit na niya ang antas ng likas na galing, ngunit sa harap ni Ginoong Fu ay hindi siya makatagal kahit sa 3 hakbang lamang.
Dahil dito, hindi na siya nakasagot. Mabuti na lamang at nagsalita ang matandang Ginoong Wei upang mapawi ang kanyang hiya. Ginoong Fu, hindi naman maihahambing ang binatang iyan sa iyong karanasan. Hindi gaanong pinansin ng matanda ang sinabi. Bakit hindi maihahambing? Pareho lamang silang mga bihasa sa sining ng pakikipaglaban. Mahinang sagot ni Ginoong Fu. Hindi siya sumasang-ayon sa paghuhusga base lamang sa panlabas na anyo. Paano malalaman ang tunay na kakayahan ng isang tao sa pamamagitan lamang ng kanyang itsura? Ngunit dahil nagsalita na ang matanda, hindi na niya pinalawig pa ang usapin. Dahil sinasabi mong isa siyang dalubhasa, tiyak na tama ang iyong pananaw. Bukod sa kahusayan sa medisina at malawak na kaalaman, isa pa pala siyang bihasa sa pakikipaglaban. Tunay na kahanga-hanga ang Dr. Brian. Sa pamamagitan ng salamin, nakita ni Ginoong Wei ang seryosong mukha ni Ginoong Fu at natiyak na hindi ito nagbibiro. May kislap ng pagkamangha sa kanyang mga mata habang nagsasalita. Isang natatanging nilalang. Dahan daw ang binigkas ni Ginoong Fu ang apat na salitang iyon. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ng lahat sa loob ng sasakyan. Nanlaki ang kanilang mga mata at tila hindi makapaniwala. Alam na alam nila kung gaano kabihira ang ganoong pagpupuri mula sa matanda, lalo na ang matandang Ginoong Wei na kasama na ito sa mahabang panahon. Isang natatanging nilalang. Ginoong Fu, napakataas naman ang iyong pagtingin sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay nakabawi na rin ang isip ng matandang Ginoong Wei at tumingin kay Ginoong Fu nang may pagtataka. Tama. Naalala ni Ginoong Fu ang mga pangyayari sa hapunan, at tumango ng may katiyakan. Hahaha. Allison, napakabuti ng iyong kapalaran. Hindi marami ang nakatanggap ng ganyang papuri mula kay Ginoong Fu. Kilala ang kanyang matalas na paningin, at kahit ikumpara sa mga matatanda sa angkan ng Tang ay hindi ito magpapahuli. Huwag mong hayaang mawala sa iyo ang ganyang kayamanan, baka maaga pa siya ng iba. Pagkatapos ng maikling katahimikan, napangiti ang matandang Ginoong Wei at seryosong tumingin kay Dr. Allison habang nagbibiro. Lolo Wei. Ano po ang sinasabi ninyo? Namula ang magkabilang pisngi ni Dr. Allison. Ngunit sa kabila nito, ang kanyang kalooban na kanina pa nababalot ng pag-aalala ay biglang gumon, at naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam ng kagalakan at kasiyahan na hindi niya maipaliwanag. Itutuloy. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.